Tayo kay Lord this morning. Okay, shall we all stand and let's open our Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel, please. 1 Samuel chapter number 3. Okay, that's our scriptural reading this morning. Chapter number 3. Verse 11 to 13. 1 Samuel chapter number 3, verses 11 to 13. Okay, sa mga walang Bible, pakidikit na lang. Doon po sa may mga Bible, At kayo po na may Bible, kung meron tayong mga bisita, pakishare po yung Bible ninyo. Okay, sabay-sabay po nating basahin ang verse 11 hanggang verse 13. 1 Samuel chapter 3, 11 to 13. Ready? Read. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Okay, shall we pray? Father, we thank you this morning for the opportunity pakinig kami, makaaral kami, Lord, ng iyong mga banal na salita. It's my prayer, dear God, makipag-usap po kayo sa aming mga puso at isipan ngayong umaga. And hamunin niyo po kami, Lord, at i-correct niyo kami kung mayroong mga salita na dapat naming tanggapin bilang mga magulang. Ay willing po kami, Panginoon, na makorek. And sana ang aming mga anak din po ay maturuan namin sila ng tama. Na huwag kaming matulad kay Eli, Panginoon. Gusto namin ang aming pamilya maging maganda, maging mabuti, Panginoon. Salamat, may Bible kami. And sana ang buhay ni Eli ay maging reminder sa aming lahat today. Kasi di po imposible, Panginoon, na masira ang aming tahanan, aming pamilya, kung kami na magulang, una sa lahat ay pabaya po. Maraming salamat. Be with us, Lord. Holy Spirit, I need you. Please empower me, enable me this morning. Give me boldness and wisdom and spiritual understanding as I impart this message. It's my prayer in Christ's name. Amen and amen. Be seated. Two things, okay, how to destroy or how to build up your family. Okay, dalawa lang po mga kapatid, na mangyari sa ating mga pamilya kung tayo po ay walang gagawin. Okay? At we have a perfect and a classic example dito po si Eli. Now, tingnan natin, una sa lahat, ang tatay na si Eli. Sino po si Eli? Okay, chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of a temple of the Lord. According to this verse, si Eli po gidescribe, he was a priest. Amen? Pari po si Eli, sa ngayon, pastor. So may katungkulan po siya sa templo. And possible siya po ay high priest. Mataas sa mga, hindi man nabanggit dito na high priest siya, pero most likely, high priest siya, mga kapatid. Okay, si Eli. Descendant po siya ni Aaron. Sa lineage po siya ni Aaron. So isa po siyang pari. Hindi lang po siya tatay, pari din po siya. Kaya nung unang panahon, ang mga pari may asawa. Amen? May pamilya po. Ito siya, pari, kung may pamilya. Okay, at meron din po siyang mga anak. Okay, pangalawa, ano po siya? He was also a judge. Chapter 4, verse 18. Chapter 4, verse 18. Masdan niyo po. Tingnan niyo po si Eli. Chapter 4, verse 18. Chapter 4, verse 18. And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died,
for he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. So sino po ito ditong gibanggit nga old man and heavy? Si Eli din po. At siya po ay naging judge sa Israel matagal-tagal, 40 years. Kasi nung una, wala pang hari. Wala pa silang hari that time. So ang mga nagja-judge, ang nagro-rule sa bansang Israel ay si Eli. So pari siya at the same time judge. So itong katungkulan ni Eli, dalawa po siya, mga kapatid. He was a priest and he was also a judge. Chapter 1, verse number 3. Chapter 1, verse number 3. Balik tayo, chapter 1, verse number 3. And this man went up out of his city yearly to worship. Ito po si Elkanah po ito at si Hannah, ang gibanggit dito, verse number 3. And to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. Ikatatlo po, about kay Eli, he was a priest. Number 2, he was a judge. Third, he was a father. Meron po siyang anak na dalawa, at mga pari din po sila. Ang pangalan, si Hophni at Phinehas. Ang anak po na nabanggit, di natin alam kung meron pa siyang ibang anak, pero ito lang po ang nabanggit na si mga anak po ni Eli, si Hophni at Phinehas. Alright. Okay. Now, tingnan natin ang kanyang mga anak. Ano naman ang mga anak ni Eli? Okay. Look at verse number 3, according sa ating binasa. Ang mga anak niya, pari din po. Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. So, maganda sana, no? Kasi ang tatay nila pari, ang mga anak pari. Parang ganito. Pastor ang tatay, pastor din ang anak, napakaganda sana. Pero mga kapatid, may something wrong. There is something wrong. Makita natin. Mga pari nga sila, pero tinawag po silang mga godless men. They were godless. Mga pari, bagamat mga pari sila, pero anong description sa Bible? Chapter 2, verse 12. Itong dalawang anak ni Eli, ano sila? Tingnan niyo po, ang malungkot dito mga kapatid. Chapter 2, verse 12. Chapter 2, verse 12. Pansinin niyo po, now the sons of Eli were sons of Belial. Sino itong Belial? Picture ito. Description ni Satan. Belial o Belial. They were sons of Belial. And underline the phrase, they knew not the Lord. Pare, pero di kilala ang Diyos. Mga pare, naglilingkod sa temple, pero mga godless. Imagine mo anong klaseng pare. So something is wrong. Godless, they knew not the Lord. Di nila kilala, hid knowledge lang. Diyos lang alam nila, pero sa totoo, sa puso, walang relasyon. Baka mayroong ganito dito ngayong umaga. Nagsisimba nga, pero di kilala ang Diyos. Hid knowledge lang, dito lang, wala dito mga kapatid. Imagine mo, naging pari pero godless. Pari pero they knew not the Lord. Imagine. Sons of Belial, what else? Ano pa sila? Verse number 23. Chapter 2, verse 23. Oh. Okay, verse number 23. And he said unto them, ito si Eli, sinabi sa kanyang anak, Why do ye such things? For I hear of your evil dealings by all these people. Ano pa sila mga kapatid? Ano pang klaseng mga anak itong anak ni Eli? They were stillborn. 25. Alright? Chapter 2, verse 25. Stillborn and rebellious, if one man sin against another. Okay. Another, the judge shall judge him, but if a man sin against the Lord, who shall entreat for him? Notwithstanding, they hearken not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Notice the word, they hearken not unto the voice of their father. Kita mo? Matitigas ang ulo. Hindi nakikinig sa payo ng magulang.
Hindi nakikinig sa utos ng magulang. Mga pare, pero rebellious. Mga pare, pero stubborn. Hello? Nakakalungkot. Anak ng pare, tatay nila pastor, tatay nila pare, sila din pare. Maintindihan natin kundi sila pare. Amen? Pero sila mga pare, at alam natin ang pare, naglilingkod sa Diyos. Nagtuturo ng aral ng Diyos. Nagtuturo ng salita ng Diyos. And they are supposed to be a role model. They are supposed to be an example to other people. Amen? But look at this kind of children. Stubborn and rebellious. What a tragedy, mga kapatid. Oh? Klaseng mga anak, itong mga anak ni Eli. Opo, mga kapatid. Yan po yung mga anak niya. Punta tayo doon sa asawa niya. Ang asawa niya wala. Baka nag-abroad. Wala sa eksena eh. Di ka makabasa dito, saan napunta yung nanay. Di natin alam kung wala mang bigay ang Bible na clue sa atin, either namatay o saan napunta. But the question is, saan ang nanay? Kaya mga nanay, napaka-crucial po yung role ninyo sa tahanan. Napaka-importante po yung papel ninyo sa pamilya. Maybe this happened, this would not happen, and this could be prevented kung andun ang presensya ng nanay. Maybe nakatulong siya sa kanyang husband para turuan, i-guide ang kanyang mga anak. But how come wala ang nanay? So ang influence ng nanay, wala po. Kaya mga kapatid, okay? Makinig kayong maigi, mga nanay, huwag niyo pong baliwalain. Iyon po ang resulta, consequence, pag wala ang influence ng nanay sa tahanan. Alam natin, ang tatay, busy yan, wala na masyadong pakialam sa anak. Kaya ang nanay dapat housewife. Housewife, taong bahay. O, nasa bahay. Mga kapatid. Okay? Now, let's proceed ngayong umaga. Dalawa lang po, how to destroy or how to build up your family. I hope maging reminders ito sa ating lahat ngayong umaga. Okay, number 1, how to destroy, mga kapatid, your family. Okay. Okay, number 1, lack of quality time destroy family. Amen? Isang dahilan para masira ang ating pamilya, mga kapatid. Number 1, makinig ka, kung wala ka ng oras, hindi lang oras, dapat quality time sa pamilya mo. Example mo, lantawa, example si Eli. Eli was so busy in his pastoral priestly duty but neglected his family duty. Amen? Napaka-busy tatay. Judge siya, pari siya, it's okay. Pero mga kapatid, ang failure ni Eli, na-neglect niya ang kanyang fatherly duty. O yung tinatawag niya, mga kapatid, na kaniyang pagiging tatay, na-neglect niya ang kanyang duty. His family. Na kung saan ang unang ministry niya dapat ang kanyang pamilya. Mga tatay, makinig po kayo. Hindi po kisyo, mga kapatid, porket na-provide ka na ng busy ka na sa hanap buhay, ay excuse na yan na wala kang oras sa pamilya mo. Amen, mga tatay? Be careful, mga tatay. No? Kaya akala natin okay lang, kaya nag-provide ka pang ulam, pang bigas, o pang baon ng anak mo, pero di mo na mamalaya, nasisira na pala dahan-dahan. Kasi wala ka ng oras sa mga anak mo. Di mo na namomonitor yung mga anak mo. Di mo na nakakausap ang mga anak mo. Di mo na kinukumusta yung mga anak mo. Hello? Yes, lack of quality time. Walang substitute ang quality time. Kahit ano kadami yung pera binibigay mo, kapatid, temporal lang yan. Walang kwenta yan kung wala kang oras sa pamilya mo. Walang kwenta yan kung wala kang oras sa anak mo. Kasi ang hinahanap ng anak, hinahanap ng misis, asawa natin, oras natin, hindi pera. Okay yung material na bagay, mga kapatid. Pero tingnan nyo po, maraming nasisirang pamilya. Mayayaman sila, may pera sila, may magandang trabaho sila. Pero sila ang pamilya. Bakit? Anong dahilan? Lack of time. Yes or no? Ang dami nating nababalitaan, mapasyobis, mapapolitiko, even sa mga Christian, maraming mga pastor bad nasira ang ministry. Kasi si pastor busy na sa ministry, na na-neglect niya ang kanyang pamilya.
Isang araw, sabi ng pastor, Ma'am, alis muna ako. Saan ka pang? Kasi may membro, puntahan ako sa ospital. Napaka-importante nagtawag sa akin. Sabi pang, huwag muna kasi ang ating anak nilalagnat, ang taas ng lagnat. Parang malapit na makubulis. Ay, hindi ma'am, ikaw lang muna mag-asikaso sa anak natin. Puntahan ko yung membro, importante yun. Nag-text ka papuntahan, bisitahan siya at prihan siya doon. Sabi na pang, pwede ba mamaya na lang kay unahin mo na natin anak. Sabi ko, gani, ikaw na lang. Kaya importante ito, membro natin nag-text. Anong sabi ng membro? Ang asawa niya, kami gali pang, di gali kami membro. Di ba membro mo man po kami? Ang bata mo, membro din sa simbahan. Ako, membro mo rin. Minsan ganun mga kapatid na senaryo. Akala natin na doon na lang tayo, na busy tayo, pero naniglig na natin ating pamilya. Wala na para tayong oras sa pamilya. Okay, gine-ignore na natin ang ating responsibility. Mag-ano man yung simbahan kung sira ang pamilya mo. Amen? Sabi ng Bible, ang isang pastor dapat nag-guide niya ang kanyang pamilya ng tama. How can he rule the church if he cannot rule his own house well? Paano niya pangunahan ang iglesia kung mismong sarili niyang tahanan, hindi niya nag-guide ng tama? Amen? Mga tatay, mag-iingat po tayo ba? Baka magiging, di natin namamalayan, naging ilay na tayo. Busy sa pagiging pari, busy sa pagiging judge niya sa Israel, pero ang kanyang mga anak, hindi niya na-double check, na dahan-dahan naging godless na. Di niya na-monitor ang kanyang mga anak, hindi pala saved. Walang relasyon sa Panginoon. Gilagay lang niya na pari, mga kapatid, pero wala palang totoong commitment sa Panginoon. Hindi nakakilala sa Panginoon. Magulang, tanungin ko kayo, kumusta? Na-double check mo ba ang kaligtasan ng anak mo? Kung tatanungin ko yung mga anak ninyo ngayon, save kaya yan? Masabi kaya nila ang totoong kaligtasan? Dapat tayo mismo ang magsituit, mga kapatid, i-double check natin ang ating mga anak kung sila ba'y may relasyon sa Diyos. Nakakalungkot, busy ka kasulwining sa iba, pero anak mo pala hindi saved. Amen? Nakakalungkot yan, mga kapatid. Ga-witness ka sa iba, ga-visit ka sa iba, pero ang mga anak mo pala, walang relasyon sa Diyos. Kung mayroon mang something at pinaka-importante na bagay na dapat nating i-double check, that is the relationship of our children sa ating mga tagapagligtas. If there is something na dapat nating i-secure, that is salvation for our loved ones, mga kapatid. Amen? Lack of quality time. Husband, walang relasyon sa asawa, walang oras, wala, problema. Okay? Wife, wala ng oras sa kay husband, problema. Parents, walang oras, walang quality time sa mga anak nila. Resulta, problema. Oh. And eventually, ma-destroy po yung family. Mga kapatid. Listen, hindi po guarantee ang pera, hindi guarantee mga kapatid, hindi po foundation ang material na bagay para maging strong ang family. What is important is quality time. Quality time. Amen? Kaya mga kapatid, take time. Okay? Mga parents, yung anak mo habang maliit pa, i-guide nyo na po. Oh, i-guide natin sila. Bigyan natin sila ng oras. Huwag mong gawing excuse na busy ka, nanay busy ka, tatay busy ka. Baka later on, someday magsisi ka kasi wala kang oras sa kanila. At gusto mo nga bigyan ng oras, it's too late na. Kasi wala na sila. Malalaki na. Kaya habang ngayon, no? Give quality time to your children. Kausapin nyo sila, no? Tanungin nyo sila, nak, ligtas ka ba? Save ka ba pag namatay ka? Sure ka ba sa heaven? May relasyon ka ba kay Jesus Christ? Okay? That's number 1. Okay? Number 2, lack of parental guidance destroy family. Hello, amen? Mga kapatid, pangalawa po yan, yes. Lack of parental guidance. Ito ang problema ni Eli, hindi po niya nag-guide ng tama ang kanyang anak. Nag-guide niya ang Israel, pero ang kanyang pamilya wala. He was a passive, lenient father. Listen, magulang, mga guardian, okay? Hindi po
tungkulin, primary responsibility ng church na i-guide ang inyong mga anak. Kayo mismo na magulang, yun ang trabaho ninyo. Secondary lang ang church, secondary lang ang eskwelahan. Kayo mismo na magulang, kayo number 1 ang mag-guide sa inyong mga anak. Kaya huwag niyong isisi, simbahan kasi di nag-guide ang aking anak. Ang school kasi, no! It is your duty. It is your duty to guide your children in the Lord. Alright? At dapat na first classroom, mga kapatid, ang inyong mga tahanan. Okay? So ito yung failure po ni Eli, mga kapatid. Hindi po niya nag-guide ng tama ang kanyang mga anak. And that is why, kaya kung maliit pa lang sana, nag-guide niya na po ito, I believe, mga kapatid, hindi ito mangyayari sa pamilya po ni Eli. Opo. Anong problema natin ngayon sa DSWD? Anong problema sa ating mga kapulisan ngayon? Mga pasaway na mga anak. Bakit marami tayong mga delinquent ngayon ng mga anak? Kung i-trace up mo ang problema, ang root cause, mga kapatid, nasa magulang. Kaya hindi na-guide ng magulang. Wala ga-monitor ang magulang. Amen? Tungkulin ng magulang dapat. Dapat ang magulang na may concern sa kanyang anak, dapat hindi siya makatulog hanggat hindi niya makita ang kanyang anak. Dapat hanapin niya ang kanyang anak paggabi na. Dapat hindi niya i-allow na hindi makauwi sa bahay ang kanyang anak. Yan ang matinong magulang. Si Eli, napabayaan niya ang kanyang anak. Naneglect niya ang kanyang anak. Kulang siya ng guidance ng kanyang mga anak. Mga magulang, listen. Dapat number 1 tayo. Kung meron sa TV, parental guidance is recommended. Dapat ganun din tayo. Number 1, sa mga gadget, dapat meron tayong parental guidance. Hello? Anong tinuturo? Anong tinuturo ni Tom and Jerry? Hello, answer me. That bullying, pananakit, is enjoyable. Nagpupukpukan sila na okay lang magpupukpukan, okay lang magkasakitan, enjoyable yan. Yan ang tinuturo ni Tom and Jerry. Anong tinuturo ni Garfield? Kaon, tulog, kain, tulog. Pagiging tamad. Anong tinuturo ni Doraemon? Pagiging matakaw. Anong tinuturo ni Ben 10? Na okay lang maging monster. May choices ka, 10. Kung may kalaban ka, pwede ka maging monster. It's okay lang. That is demonic game. That is demonic na cartoons. Tapos magulang, wala ka isensor, wala ka ginagawa. Kahit demonic ng ginagawa, masdan ng mga anak nyo. Mga kapatid, I'm not exempted. Minsan si Glenn, kaya sinisensor namin. Even yung boxing, ayoko. Ayoko siyang ipakita ng mga boxing, karate, mga scene na violent. Kaya doon nila na-adapt. Saan sila nakakita na magsumbag-sumbag, mag-kicking? Doon sa gadget. Kaya dapat doon palang isensor na natin. Ano bang binabasa ng ating mga anak? Sinong kinakasama ng ating mga anak? Sinong barkada ng ating mga anak? Dapat alamin mo, magulang. Matino ba ang barkada ng ating mga anak? Ang kanyang circle of friends, okay ba? Kaya kung wala kang pakialam na magulang, wala kang parental guidance, before you know it, wala na. Biktima na ang anak mo. Dalawa lang yan. Ikaw ang sila nag-influence sa iba o ang anak mo na-influensyahan sa iba. Kaya dapat hindi ka pabaya, hindi ka kampante ka. Dapat i-double check mo. Anak, saan ka galing? Sinong kasama mo? Anong ginawa ninyo? Hindi mo alam, nandoon na sa internet yung anak mo at nagasaot-saot na doon kay iba na. Tataka ka na lang, bakit ito may laptop? Bakit ito may tablet? Bakit ito may pera? Hindi ko binibigyan. Kaya meron na palang ibang sideline. At nangyayari na po yan ngayon. Kaya magulang, huwag mong sisihin someday. Kung may masamang mangyari sa anak mo, lolo, lola, guardian, tito, tita, kasama ka dito.
Amen. Example natin si Eli. Pari, take note, pari po siya. Pero Brad, kulang sa responsibility. Irresponsible na tatay. Lack of parental guidance. Mga tatay, pag nakita mo anak mo, gatato-tato na, dapat sawayin mo. Dapat, hindi dapat yan. Anak, wala kang mapapala sa tato. Pag anak mo, nagapakulay-kulay na sa buhok, anak mo, galong hair, dapat sawayin mo. Hindi ayon sa Biblia. Hindi po yan, mga kapatid, kalooban ng Diyos ng lalaki ay mahaba ang buhok. Basahin mo sa Korinto, it is a shame for a man if he has a long hair. Kaya di mo dapat itolerate pag mahaba ng buhok ng anak mo. Ikaw mismo, anak, mahaba ng buhok mo, gupitan mo yan. Kung ayaw mong ako magupit sa iyo. Pasalamat ako kay tatay ko. Maliit pa kami mga kapatid, elementary pa lang. Mula nang namulat ako, siya gagupit sa amin. At alam yung uso nung una, elementary pa lang dito. Dito lang natira ito, white skin ito dito. Lumaki ako hanggang grade 6, ganun ang gupit ko. Dito lang, sabi na, scrub. Ano tawag doon? Basta kunting buhok lang dito. Marami akong picture, pag closing, ganun. Habang nilalagyan ako ng ribbon ng nanay ko. Nung una, member ako yung dance, yung folk song nung una, folk dance. Yung mga karinyusa dyan. Meron akong picture pa. Ganun-ganon. Hanggang dito. But I thank the Lord. Kasi gusto ng tatay namin matino. At namana ko yan hanggang ngayon. Kasi na-train ako ng ganun. Ang rebelde lang, mahabag buhok. Di ka rebelde. Anak tayo ng Diyos. Kaya dapat sa isura pa lang matino na tayo. Nakita mo anak mo, garitos-aritos, tatay, dapat may gagawin ka. Dapat sitahin mo. Anong problema kay ano? Anong problema kay Eli? Konsentidor na tatay. Tingnan niyo mga kapatid. Verse 13. For I have told him, yan ang Diyos. Sinabi niya po yan, mga kapatid, kay Samuel. Okay, gi-open po ni, sinabi po ng Diyos sa kay Samuel kung anong gagawin niya sa tahanan po ni Samuel. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity. Take note, iniquity which he knoweth, alam ni Eli, yung mga masasama, hindi mabuting ginagawa ng kanyang mga anak, kaya galit ang Diyos sa kanya because his sons made themselves vile. Notice the word vile, ang sasama, and he restrained them not. The word restrain, hindi niya gidiscipline, hindi niya gikorek, hindi niya gipunggan. That's the word restrain. Wala siyang action na ginawa. That means gitolerate niya, gikondon niya. Okay lang sa kanya kahit pangit na, hindi na magandang ginagawa ng anak, wala siyang ginawang aksyon. Doon nagalit ang Diyos. Hello? Restrain them not. Magulang, wag natin konsentihin ang mali. Ang ikonsenti natin tama. Ang mabuti, pero pag mali, sawayin natin. Kahit magalit sila sa atin, dapat nilang malaman na hindi tayo nagatolerate sa mali. Against tayo. Maraming mga magulang ngayon, ginatolerate kahit mali ng ginagawa ng anak. Nagsisigarilyo anak mo, apo mo, okay lang sa'yo, wala kang gagawin. Anak mo, walang uwi-uwi sa bahay, wala kang gagawin. Pastor, natakan ako, mali! That is an act of irresponsibility. Apo mo yan. Di mo yan ma-deny. Dugo mo yan. At magiging kahihiyan mo yan someday pag wala kang gagawin. Kasi ang pasaway na anak, magdudulot ng kahihiyan sa magulang. Amen? Sana maging warning ito sa atin. Na tayong mga magulang, huwag tayong mag-asa sa kay teacher. Sa school na magdisiplina sa ating anak, huwag mong iasa sa simbahan. Trabaho mo yan. Tandaan mo. Amen? Restrain them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house
shall not be purged within sacrifice nor offering forever. Hindi makayang mapasipay sa offering, sabi ng Diyos. Ang Diyos na ang mag-ano ng judgment sa tahanan po ni Eli. Kasi wala siyang ginawa, mga kapatid. Okay, kaya magulang, please, i-guide po natin ang ating mga anak. I-guide po natin. It's not too late pa, mga kapatid. Amen? Before masira, tuluyan ang ating pamilya. Ngayon pa lang, gagawa tayo ng something. Oh, merong mga measures tayo. Mamitigate natin, mga kapatid. Lack of, number 1, how to destroy your family. Lack of quality time, destroy family. Number 2, lack of parental guidance, destroy family. And third, mga kapatid, lack of communication, destroy family. Oh, gilagay ko example dyan. Di ba? Very trending ngayon. Oh, si Carlos Yolo, medalist. Ang daming milyones, mga kapatid. Back to back, mga bahay, girigalo. Halos di na niya alam saan niya ilalagay. Sinong titira sa bahay niya. Pero mismo, ang kanyang magulang, walang magandang relasyon. Wala siyang magandang relasyon sa magulang. Ang magulang niya, walang matinong bahay. Siya, sobra-sobra na ang bahay. Pero what happened, mga kapatid? Parents, pag wala tayong good communication sa ating pamilya, ating anak, yan ang magsisira sa ating mga tahanan. Very crucial, very important ang communication. Amen? Even sa lahat na larangan, company, eskwelahan, pamilya, simbahan, even sa sports, Brad. Di ba, basketball? Lack of communication. Lack of communication. Lack of communication. Bakit po? Kasi importante, communication is lifeline. Communication is life. Boyfriend-girlfriend relationship, wala nang communication. Oh, ano mangyari? Well, sabihin na natin, may mali ang nanay ni Carlos Yolo. Sabihin natin, may mali, kapatid, ang tatay ni Carlos. But is that a reason na ineglect mong pamilya mo? Is that a reason na hindi mo na iano ang pamilya mo? Mas unahin mo pa yung girlfriend mo doon? Take note, kung walang magulang, wala ka. Oh, walang pamilya na perfect, walang perfect na nanay, tatay. Pero is that a reason na ineglect mo? No. Ngayon, happy ka ba? Happy ka lang doon sa tapos magulang mo, wala kang relasyon sa kanila, wala kang I don't think so. I don't think so. Kaya mga kapatid, sana po, ma-realize po natin, napaka-importante po. Okay? Ang ma-maintain po natin ang ating good communication. Hello? Good communication. Nag-uusap pa ba kayo mag-asawa? Maganda po bang relasyon yung mag-asawa? O baka asawa na lang sa pangalan, but sa totoo, wala na. Baka mag-asawa lang kayo sa simbahan, pero paglabas ng simbahan, para na tayong mga aktor at actresses. Hello? Pero may mga understanding na. Ilang week na pala kayo na, hindi na nagsasabay na kumain, hindi na kayo sabay matulog. Kasi wala nang good communication. Ikaw nakakaalam ngayong umaga. But I tell you mga kapatid, pag hindi mo yan i-troubleshoot, hindi mo yan i-settle, magkakaroon ka ng problema. Amen? So mga kapatid, please, anuhin po natin. It's not too late pa, mga kapatid. Next. Okay. Okay, number 4. Lack of spiritual discernment is that destroy family. Lack of spiritual discernment. Look at chapter number 1. Balik tayo po doon sa 1 Samuel chapter 1. Chapter number 1. 1 Samuel chapter number 1. Verse number 9. Verse number 9. Verse number 9. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord.
And she was in bitterness of soul, that is Hannah, and prayed unto the Lord, and wept sore. So, ang story po dito, si Hannah, nag-pray po siya na sana magkaroon siya ng anak. Kasi tinitis po siya. Kinukutya po siya ng isang babae na wala po siyang anak kasi barren po itong si Hannah. So, ang ginagawa niya ay pumunta po siya sa temple at mag-pray. And it so happened, napansin po siya ni Eli. Verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord and all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So ito po yung vow ni Hannah, na Panginoon, pag kayo po ay pinagkalooban niyo po ako ng anak, ipapangako ko po na ibibigay ko siya balik sa inyo, at wala pong mangyayari o yung kanyang buhok ay hindi ko po i-shave. Okay? At buong buhay po niya ay maglingkod sa iyo. Yun po ang pangako ni Hannah. Di ba napakaganda? Hindi po selfish na desire. Sabi niya, bigyan mo na ako ng anak at ibibigay ko rin sa iyo. Amen. Verse number 12, and it came to pass as she continued praying before the Lord that Eli marked her mouth. So habang ga-pray siya doon, napansin po siya ni Eli. At look at verse 13. Now Hannah, she spake in her heart. Only her lips move. Ibig sabihin, silent prayer siya. The silent prayer lang po si Hannah. Wala siyang words na binabanggit. He's praying from her heart. But her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been what? Drunken. Verse 14, and Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. Imagine mo, pastor na pagkamalan niya, hubog, lasing yung tao pumunta sa temple, pari ka, tapos na pagkamalan mo yung nag-pray sa temple, lasing. Ibig sabihin, wala na siyang spiritual understanding. Wala na siyang discernment. Di ba dapat ang pari, spiritual? Dapat meron kang spiritual understanding kasi pari ka. Si Lord nagabigay sa iyo ng wisdom. Yung mga judgment mo, yung mga decision makings mo, kasi pari nga siya. Pero ito, pare, napagkamalan pa niya, ang pumunta sa temple na si Hannah, nag-pray, napagkamalan niyang lasing. Sabi, hoy babae, ilang araw ka na bang lasing? How long have been drunken? Put thine wine. So wala na. Dito pa lang, makita natin si Eli, wala na. Wala na siyang proper understanding. Wala na siyang proper discernment. Wala na ang Holy Spirit nag-work sa kanya. Kasi pag spiritual ka, pag spirit-filled ka, ma-discern mo. Yung tao, lasing ba ito? Totoo ba? Sincere ba ito? O sino ba ito? No. Dapat ganun. Ang isang pastor, isang pari. Pero ikaw pa, pagkamalan mo ang tao na nag-pray na lasing, baka siya ang lasing. Ang tao na malayo na sa Panginoon, kapatid, magkaroon ka ng lack of discernment. Pag hindi na tama ang relationship mo kay Lord, wala ka ng spiritual discernment. Di mo na ma-identify, ma-distinguish ano ang godly, ungodly, ano ang righteous, unrighteous, anong spiritual, ano ang carnal. Hello? Amen. Lack of spiritual discernment. Yun ang nangyari kay Eli, mga kapatid. At kapag wala na tayong spiritual understanding, mga kapatid, mali-mali na po yung ating pamamalakad. And eventually, okay, it will collapse, mag-collapse po ang ating mga tahanan. Kaya mga tatay, dito tayo sa Word of God. Dito yung source natin sa spiritual discernment. At mamaya, ano ko po yan. Okay? At pang-5. Diyan ba tayo? Okay? Mga kapatid? Oh, or 4. Okay? Mga kapatid? Okay? Pang-5. Pang-5. Anong number 1? Lack of quality time, destroy family. Number 2, lack of parental guidance, destroy family. Third,
lack of communication, destroy family. Fourth, lack of spiritual discernment is destroy family. And fifth, lack of self-discipline, destroy family. Pag wala ka ng discipline sa sarili mo, wala ka ng restriction, pag gusto ka na, wala ka ng boundaries, kung anong tama para sa iyo, gagawin mo. That is, mga kapatid, magiging downfall natin. Balik tayo, chapter 3, verse number 13. Tingnan niyo po, anong nangyayari sa ating, Brother Jonathan. Chapter 3, verse 13. Chapter number 4. Chapter 4. Ano po sabi ng chapter 4, verse number 18? Chapter 4, verse 18. 1 Samuel chapter 4, verse 18. Binasa natin ito kanina. Chapter 4, verse number 18. Okay, shall we read please? Verse number 18, we go. And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died, for he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. Ang story nito, sinalakay po ng mga Philistines, ang mga Israelite, o nagkaroon po ng gera. Ngayon, natalo po ang bansang Israel. Tapos nakuha yung Ark of the Covenant. Nakuha ng kalaban. Yung Ark of the Covenant, symbol yun ng God's presence. Mga kapatid, at natalo dito, na maraming mga Israelite na sundalo namatay. Tapos may isa na naka-escape at yun ang nagbalita kay Eli kung anong nangyari. And what happened? Nung narinig po ni Eli, verse number 10, 18, and verse 17, and the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead. Namatay din po sa gera. Ang dalawang anak ni Eli, yung mga pare na pasaway, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of the God is taken. Nabihag po ng kalaban. Nung narinig ni Eli, verse 18, and it came to pass, when he made mention of the ark of God, narinig niya, he fell from off the seat backward. Nahulog po siya sa kinaupuan niya. Si Eli, okay, backward by the side of the gate, and his neck brake, nabali yung kanyang liig. And he died, namatay si Eli. Anong dahilan? For he was an old man and heavy. Old man and heavy. Alright? Take note. Ibig sabihin, ito para si Eli, wala ding self-discipline sa pagkain. Amen? He was what? According dito mga kapatid, itong si Eli, he was, Eli was severely overweight. Lack of exercise. Hello? Lack of exercise, mga kapatid. Kasi kung nakaka-exercise, hindi ganun kabigat ang katawan mo. Na pagkatumba mo, bali ang liig. O hindi na nakabangon, wala. So, ibig sabihin, overweight. Ang taong overweight, walang disiplina yan. Hello, amen? Kaya mga kapatid, please, tayo po ay, isa pang example dito mga kapatid, Judges chapter 3. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord strengthened Eglon, the king of Moab. So may kalaban po ang Israel, sinako po sila ni Eglon. King of Moab po ito si Eglon. Against Israel because they had done evil in the sight of the Lord. 13. And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek. So nag-combine po itong si Ammon at Amalek para kalabanin ng Israel. And went and smote Israel and possessed the city of palm trees. Nakuha po nila yung city of palm trees. Verse 14. So the children of Israel served Eglon. Naging alipin po sila. The king of Moab, 18 years, under po sila sa Moab. Naging alipin ang mga Israelite. But when the children of Israel cried unto the Lord raised them up a deliverer, Ehud. So, nung humingi sila ng tulong sa Panginoon, binigyan po sila ng magiging leader po nila. In the person of Ehud. Then, son of Gera.
a Benjamite, a man left-handed. Kalawiti po ito si Ehud. And by him, the children of Israel sent a present unto Eglon, the king of Moab. So one day, pumunta po si Ehud doon po sa kay Eglon. Okay, verse 16. Wala. Bakit wala ang signal? Mga kapatid, gusto ko lang i-emphasize doon, okay, sige po. Oh, but Ehud made him a dagger. So, nagpunta po si Ehud doon sa kay, andiyan pa tayo? Ginanarate ko lang. Nagpunta siya doon kay Eglon. But Ehud made him a dagger, which he had 2 edges of a cubit length, and he did gird in under his raiment upon his right thigh. So pagpunta doon ni Ehud, dala-dala niya yung kutsilyo, nilagay niya dito sa kanyang thigh. 18 cubit, that is 18 inches or 1 cubit. Ang 1 cubit, galing dito sa tip of your finger, papunta dito sa siko. 18 inches po yan, 1 cubit. Dala niya, gitago niya. Pagdating niya doon, anong ginawa ni Ehud? And he brought the present unto Eglon. May dala-dala po siyang regalo. Makinig po kayo. May dala po siyang regalo, king of Moab. And Eglon was a very, what? Anong description? Fat man. Napakataba. Oh. So doon na po si Ehud. And when he had made an end to offer the present, nagbigay na po siya ng mga offering, yung mga tao, nagbigay sila ng offering doon kay Ehud. He sent away the people that bear the present. Sabi niya, uwi na kayo. Tapos na po yung offering. Okay. Now, anong ginawa? Verse 19, but he himself, that is Ehud, turned again from the quarries that were by Gilgal, and said, I have a secret errand unto thee. Sabi niya, mahal na hari, meron akong kunting pakay sa iyo, sikrito lang, atin-atin lang po ito. Tayo lang po. Sabi ni Ehud, alright, O king, who said, keep silence, and all that stood by him went out from him. So yung mga kasama ni Eglon, King Eglon, pinaalis niya. So silang dalawa na lang. Si Ehud at saka si King Eglon. Verse 20, and Ehud came unto him, and he was sitting in a summer parlor, isang kwarto ito, which he had for himself alone. And Ehud said, I have a message from God unto thee. So may mensahe ang Diyos para sa iyo, mahal na hari. And he arose out of his seat. Tumayo po si Ehud. And Ehud put forth his left hand and took the dagger, kinuha niya, sabay tayo, kinuha niya yung dagger niya, yung kutsilyo, from his right thigh and thrust it into his belly. Tapos tinusok niya, sinaksak niya sa tiyan si Eglon. And the half also went in after the blade, and the fat close upon the blade. Imagine mo, mga kapatid, nung kanya pong gistab, sinaksak niya yung si Eglon, pati yung hawakan, pati hawakan ng kutsilyo, bumaon. Bumaon sa katawan ni Eglon. The blade and the fat close upon the blade, yung taba, nagsirado, parang gisaksyon yung kutsilyo. Okay, the fat close upon the blade, so that could not draw the dagger, hindi niya mahila. Kasi pati yung hawakan, nandun na sa loob. Gisaksyon ni Eglon. Imagine, could not draw the dagger out of his belly, and the dirt came out. Tapos yung laman ng bituka lumabas. Imagine mo. Yung laman ng bituka, intestine, dirt, bad, lumabas, yung mga kinain niya. Ganon kataba si Eglon. Wala pa ako narinig na gisaksak ba na hindi nabunot. Ito pa lang sa Bible. Sa sobrang taba. Imagine anong kakapal kaya yung taba ni Eglon na kahit kutsilyo, di mo na mahila. Kaya gisaksyo na doon sa taba, sa tiyan niya. Ubis. Hello? Diyan ba tayo? Mga kapatid? Oh? Anything that is too much is harmful. Hello? Gawa ko lang example dyan, oh. Too much coffee is harmful. Too much soft drinks is harmful. Too much balot, harmful. Oh, too much junk food, harmful.
Too much milk tea, harmful. Anything that is too much is harmful. The key is moderation. Christians members, pag wala kang disiplina, Brad, aanihin mo rin yan. Opo, kapag ka wala tayong self-control sa sarili, dapat meron tayong tinatawag, mga kapatid, self-restriction. Pag alam mo nang bawal sa iyo, dapat bawal sa iyo. Di ka na dapat sabihan ng ibang tao, kaya ikaw nakakaalam sa sarili mo. Bawal sa iyo ang high blood ka. Dapat alam mo na, ay ayoko yan, bawal yan sa akin. Hindi, kay kundiin pa to. Tapos agoy-agoy ka. Pero ikaw man lang nagagawa. Tapos, kakain ka ng bawal. Tapos, pagsubok lang ito, Panginoon. Anong pagsubok? Kalukuhan. Lord, bigyan mo ako good health, pero wala kang disiplina. Paano ka magkaroon ng good health? Wala kang disiplina. Amen? Kapatid, tayo po, sabi ng Bible, verse number 19, know ye not that your body is the temple of God? Amen? Temple of God ang ating katawan. Kaya alagaan natin. Kasi steward lang tayo. Kapatid, pinagkaloob ng Diyos, hindi na tayo pagmamayari. Kaya alagaan, mahalin natin ang ating katawan. Paano ka mapakinabangan? Paano ka makapaglingkod ng tama kung sakitin ka na? Gusto mo magsimba? Sige ka, ano? No offense, mga kapatid, ha? Ito message ng Panginoon. Oh, para ito sa ating lahat, huwag tayong magtampo, huwag tayong ano. Kasama pa ako dito. Na mag-ingat tayo dito sa Sige Pulaw sa Facebook. Tag alas 11, alas 12 ka na, tulog ka pa. Tapos bawal, di ka makatulog pag galing ka sa cellphone at tagal mo pang makatulog. At bawal matulog pag busog. Dapat 3 hours, dapat before ka matulog, wala ka nang kinakain. Hello, bigo pa ta? Problema sa atin ngayon, kulang tayo ng disiplina. Oh, mga kapatid, okay? Mostly sa ating mga sakit, tayo din po ang dahilan. Sapagkat wala tayong disiplina. Please, mga kapatid, we are steward. Si Eli namatay sa sobrang katabaan, pak! Bali ang ulo. Wala na. Oh, walang exercise, walang ano, kain ng kain, walang kontrol, kain. Pastor, mapatay, magyapon ta. Oh? May sakit ka, patay. May sakit, patay. Ayaw pa, mapatay ta nga, busog, kaysa magsiga ang mata. Bago lang kami nag-funeral service sa Osita. Sabi ko, Mrs., anong sakit di, mister? Ay, pastor, why gida? Biskanda mo, bawal sa iya, sa doktor. Why bawal? Mangakig, pastor, pagbawalan. Ang bawal sa iya, bawal sa akong paggutom ko. Amo nang bawal. Nga magutuman ko. Amo na tanan, kahit daming ginabawal, kain, patay. Pag gusto ka gani, may kalalagyan ka talaga. Lamang loob, mga kapatid, number 1 yan, uric acid. Pag mag-crystallize ka na gani dito, walang agoy-agoy ka na. Huwag mong antayin mag-crystallize yung magbukol-bukol dito. Yan, sobra na yung uric mo. At number 1 yan, yung mga lamang loob. Sige ka, balbakwa. Balbakwa. Sige ka balot, sige ka lansones, rambutan. Yan, mga bangos, mga tilapia. Kay mga fish ang kinakain. Taas sa uric yan. Di ka mahilig sa gulay, kay artihan ka. Di ka mahilig sa prutas. Anong i-expect mo? Tapos mag-expect ka good health. Di ka pala kain ng gulay. Di ka pala kain ng prutas. Karne umaga, karne sa hapon, karne sa gabi, soft drinks dayon. Amen. Very good. Kapi sa aga, pagkaudto, Diyos. Pagkagabi, soft drinks. Bang. Lifestyle. Amen? Lifestyle, mga kapatid. Pag wala tayong disiplina,
Kapatid, tayo lang din na mag-suffer. Diyan pa tayo? Amen? Kapatid, lack of self-control. Sana wag nating tularan. Si Eglon, namatay. Mga kapatid, lumabas ang dirt sa katawan. Grabe. Okay? So, bilisan natin. Now, the antidote. How to strengthen our family. Diyan ba tayo? Oh. Kahit matagalan tayo, okay lang ito mga kapatid. That is Word of God. Makakatulong ito sa atin pag gawin nating, mga kapatid. Okay, seryosohin natin. Number 1, educate your family with the Word of God. Number 1 talaga, educate natin ang ating mga pamilya. Word of God, walang ibang magpapatibay, mga kapatid, sa ating pamilya, kundi salita ng Diyos. Word of God, Word of God, Word of God, Word of God. So dapat ang ating pamilya, iano natin sila, ating mga anak, kasi ang Word of God mag-prevent sa kanila. Thy word have I hid in my heart, sabi ni David, that I might not sin, what? Against thee. How shall a young man cleanse his way? By the Word of God. Maliwanag po, sabi ni David. Educate natin ating mga anak, Bible verse, Bible characters, Christian songs. Kami, na-surprise kami minsan ni Ma'am Vic. Yung maglaro-laro si Clint, minsan, gagano-gano, bigla lang magkanta. Oh, victory! Kahit di niya ma-memorize ba? Yung mga song. Pero at least, ma-register pala sa mind niya. Na kahit kanta-kanta tayo dito, na kahit parang di siya seryoso, pero pag siya na lang isa mga kapatid, magkakanta siya. So, ibig sabihin, importante pala. Na kahit yung singing lang ba, maka-influence sa mind ng ating mga anak. Kaya nga, dapat pag singing, dito sila. Pag singing, encourage, mga apo mo, anak, pasok. Dito kay Jan, mga kapatid, dahan-dahan, ga-implant tayo sa kanila. Amen? Yes! Bible characters, Christian song. Pag hindi mo i-influence ang anak mo, mga kapatid, ano ang anak mo? Ay kapatid, ang mundo. I tell you, ang mundo ang magano sa kanila. That's why, educate. Number 2, mga kapatid. Sabi dito, weak individual, weak family. Weak church. So, nag-start pala dapat sa individual, nag-start. Kapag ang bawat isa, mahina ang pamilya, at mahina din ang simbahan. Ang opposite niya, strong individual, produce strong family. Strong family produce strong church. Ganun yun mga kapatid, di pwedeng baliktarin mo yung principle na yan. Kapag ka matibay, matatag ang bawat isa, expect matatag ang pamilya at magkaroon tayo ng matatag na simbahan. Opo, mga kapatid. And of course, strong community. Number 2, educate your family with godly activity. Ano po yan? Bible study. Okay, church activities. Ano pa? Children's hour, conferences, Sunday school, BBS. So, hindi ito educate, expose. Expose yan mga kapatid. I-expose natin ang ating pamilya sa mga ganong mga bagay. Dito natin sila. Kasi pag wala ito, iba ang exposure nila sa mundo. At yun ang ma-retain sa isip nila. Ngayon, di mo isamang mga anak mo, apo mo sa simbahan, anong makuha nila? Anong ma-learn nila? Siyempre, doon sa mundo. Pero kung dito sa church, kaya nga importante, ipa-Sunday school mo yung mga anak mo, isama mo sila dyan, expose mo sila, mga kapatid, sa mga ganong bagay. At yon ang magpapatibay, mga kapatid. Dapat sa bahay natin, ang nakalagay doon, mga verses, amen? Lagyan natin mga bahay, mga verses, mga Bible characters. Ano, ginalagay nyo kay Araman si Katnil, bagi pang butang yung poster dito man? Si Vice Ganda man ara, gatapik-tapik dito, ano nga klase nga influence na? Vice Ganda mo nang ibutang mo sa balay mo decoration? Di ka matingala kung basi maging agi ng bata mo, kay si Vice Ganda. Hello, amen? Why not mga Bible characters? Lagyan mo ng mga verses, lagyan mo ng mga sa bahay mo na, di ba? Yung sa mga preschool, anong nilalagay na? Mga colors. Di ba? Ano pa yung sa kinder school? Anong ginapanglagay? Para ma-expose ang bata. Mga shapes, mga human parts, di ba? Mga numbers.
Dapat ganun sa ating bahay, mga Word of God. Amen? Oh, doon dapat natin i-expose, mga kapatid. Opo, ating anak. And then, third and last, okay? Exalt Christ in any situation. Meaning, anumang situation, kapatid, mahirap man, maganda ang buhay, dapat marinig sa magulang ang papuri sa Panginoon. Hindi yung murmuring, hindi yung ga-complain. Ara naman, thanksgiving naman. Ara naman, mag-amot na naman ta sini. Bago pa lang ganita nag-amot, dawin na ni unta tang amot ta. Dapat hindi ganun marinig ng anak natin. Dapat papasalamat, dapat pagpapuri, praising the Lord, thanking the Lord. Kasi pag ganun ang marinig ng mga bata natin, mga kapatid, always, maging negative din po sila. Maging negative sila sa simbahan. At mawalan sila ng interest. Kasi tayo mismo na magulang, naririnig nila sa atin. Doon at Apostle Paul, mga kapatid. Anong sinabi ni Paul? Oh? Apostle Paul? 1 Corinthians, mga kapatid, we will close with this verse. 1 Corinthians, o 2 Corinthians chapter number 12. 2 Corinthians chapter number 12. 2 Corinthians chapter 12. Look at verse 7. Verse number 7, the Bible says, sabi niya, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. So dito po sinulat ni Paul na mayroon pong messenger of Satan. Ano po yun? Sakit sa mata. At sinabi po niya doon, it was a thorn in the flesh. Tinawag ni Paul na thorn in the flesh. May sakit na kanyang nararanasan. At dahil doon, sabi niya, verse 8, for this thing I besought the Lord thrice. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Nilapit niya kay Lord, dinulog niya kay Lord na sana, sabi niya, that it might depart from me. Lord, pagalingin niyo po ang aking sakit. Ito po ay sakit sa kanyang mata. Thorn in the flesh, we consider niya. Nag-struggle siya. And he said unto me, anong sagot ni Lord sa kanya? 3 times po siyang humingi. Nag-pray, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse number 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Wow. Doon nakita ni Paul, ang Panginoon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, na kung saan siya mahina, doon niya makita ang kalakasan ng Diyos. Na gusto pala ng Diyos, kapatid, na sa ating buhay siyang ma-exalt natin. Na pwede tayong gamitin kahit may karamdaman po tayo. Kasi pag walang karamdaman si Paul, maybe ang glory sa kanya na. Paul, napakagaling mo. Paul, napaka-bright mo, napaka-brilliant mo. Hindi na ang Panginoon. Kaya sabi niya, hindi inalis ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang karamdaman. Bagkos, binigyan siya ni Lord ng strength. Gibigyan siya ni Lord ng grace para, mga kapatid, sa huli, ang Panginoon pa rin ang mapuri sa buhay niya. Amen. So church, sana po sa ating mga tahanan, okay, bigyan natin ng preeminence si Jesus Christ. Lord, kalooban niyo ito. Lord, salamat sa mga bagay na inyo pong ipinahintulot sa amin. Salamat sa mga problema. Salamat sa mga pagsubok na aming nararanasan. Ito po'y magpapatibay po sa amin. So mga kapatid, sana po ito, okay, ito po ang mag-build up sa ating family. Educate your children, your family, with the Word of God, expose sa mga activity na godly, and exalt Christ sa buhay po natin. And by doing so, mga kapatid, I believe, by the grace of God, ay maging matibay po ang ating mga pamilya. Amen? Ayaw natin. Walang magulang na gustong mawasak, masira ang pamilya, tahanan natin. Magulang, it's not too late pa. Kung may pagkukulang tayo, may time pa para i-correct po natin. Amen? May time pa po tayong i-correct ating sarili. Tatay ka man ngayong umaga, nanay ka, lula ka, may panahon pa, hindi pa huli ang lahat. Pwede nating solusyonan, pwede nating, mga kapatid, i-correct ang ating
pagkakamali. Amen. Tayo po'y manalangin. Let's bow our head. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga sa pagkakataon po na aming pong mapakinggan ang inyong mga aral, lalong-lalo na po, Panginoon, ang patungkol po sa buhay ni Eli, na bagamat siya ay isang pari, pero Lord, nakaligtaan po niya ang kanyang tungkulin bilang isang tatay, Panginoon, sa kanyang pamilya. And that is why, Lord, sana po maging lesson ito sa amin, na wag namin gawing excuse na busy kami. Busy kami sa hanap buhay, busy kami na nanay, nagtatrabaho kami, at wala na pa kaming oras sa aming pamilya. Alam ko, Panginoon, na ang pamilya, isa ito sa isang institusyon na sinisira ng dyablo. Sisirain niya ang pamilya kasi alam niya, pag sira ang pamilya, maapektuhan ang simbahan. Magiging mahina ang simbahan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ako po'y nananalangin. Tulungan niyo po ang bawat pamilya ng aming simbahan. Bawat tatay, bawat nanay, bawat anak. Kasi target kami ng dyablo. Lord, I pray na sana, Panginoon, hindi sana, but Lord, magpursigi kami na ang gamot pala ay educate namin aming mga anak. I-monitor namin ang aming mga anak. At higit lalo, dalhin namin lagi sa simbahan sapagkat walang ibang paraan upang malabanan ang mundo at ang dyablo, kundi, Lord, ang iyong salita lamang. Lord, your word is beneficial. Your word is proven. And Lord, I pray, please help your people, Panginoon, na kami po ay pursige, Panginoon. By your grace na, Lord, amin po silang akayin, aming dalhin sa inyong paanan ang aming mga pamilya. Husband man namin, amin mga anak. As you bow your head and close your eyes. Kapatid, di ko alam anong estado ng pamilya mo ngayong umaga. Di ko alam anong estado ng relasyon mo. Pero baka di mo namamalayan na ang dyablo, unti-unti na, mga kapatid, ang ating pamilya, sinisira na pala. Kasi minsan, baka sobrang busy na tayo, na wala na tayong time para magbasa ng Bible, wala na tayong time para ipag-pray ang ating mga anak, ipag-pray ang iyong husband, ipag-pray mo ang iyong wife, ipag-pray mo ang iyong mga anak. Hindi mo na sila na isa-isa ipag-pray sa Panginoon. Kapatid, may solusyon ng Panginoon. Ilapit mo sila. Huwag kang kapatid, magpakampante. Opo, kapatid, ang Diyos, siya lamang makakatulong sa atin. At ikaw na magulang, huwag kang magsabi, malaki na po sila, pastor, bahala na sila sa buhay. Hindi po. Hindi na, huwag nating ipagwalang bahala ang ating mga apo, ang kanilang kinabukasan. Kasi ang nakataya dito, kapatid, habang buhay silang magdusa, kung hindi sila ligtas sa impyerno. At habang buhay sila, kapatid, wala silang magandang kinabukasan kung lalaki sila na wala silang takot sa Diyos. At pagka hindi natin sila nag-guide sa spiritual. Kapatid, mga magulang, mga lolo-lula, mapapahiya din ating pangalan. Madadala nila ang ating pangalan. Kapag ang ating mga anak ay naging pasaway sa lipunan, naging pasaway sa purok natin, naging pasaway sa ating baryo, nakakahiya po, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, pwede kang lumapit sa altar, ipag-pray mo, I do not know, maybe anak mo ngayon, ipag-pray mo sila. Apo mo, ipag-pray mo sila. Maawain ng Panginoong Diyos. Ngayong umaga, the altar is open. We can come, we can pray. I don't care kung tatay ka ngayong umaga, nanay ka, ang nais ng Diyos, lula ka man, lulo. Nais ng Diyos, ilapit mo ang pamilya mo ngayong umaga. Ilapit natin isa-isa ang ating pamilya. Walang matibay na pamilya kung wala ang Diyos. Walang matibay na pamilya kung wala ang tulong ng Diyos. Walang matibay na tahanan kapag hindi tayo lumapit sa Diyos. Kapatid, ang Diyos ang solusyon. Ilapit mo, ipag-pray mo, anak mo, asawa mo, misis mo, mga apo mo. Why don't you come? Why don't you come and pray to God and pray, Lord, please help me. Salamat na hindi pa huli ang lahat. Salamat po, Lord, sa reminders ngayong umaga. Amen? Come.
Our gracious and loving Lord, thank you so much. Lord, di po namin masabi lahat sa salita. But we are so happy, we are so glad na may Diyos kami, na no matter gaano kadami ang aming mga failures bilang magulang, andyan po kayo, Panginoon. Lord, personally, me and my wife, I pray, help us, give us wisdom sa pagdisiplin, pagpalaki namin kay Clint. Aram ko mahirap, Panginoon, very challenging ang pag-ano sa kanya, lalo na Lord, ADHD po siya. But please, give us more patience, more love, more concern sa kanya. Lord, ayaw ko pong lumaki siya na suwail na bata. Ayaw kong lumaki siya na pasaway. Panginoon, gusto ko siya as much as possible, may takot siya sa inyo. Respectful, honest, and maging role model siya sa ibang kabataan someday sa kanyang generation. Kaya Lord, wala kaming magagawa. Ikaw lang, Lord, ang makasin sa kanyang heart. Ang amin lang i-guide siya as much as possible. That's why we entrust to you na, Lord, pag nakaintindi na siya, sana masave ang kanyang kaluluwa. Give us wisdom na masulwining siya namin dahan-dahan. May-introduce namin sa kanyang murang edad ang Word of God na kailangan niya si Jesus Christ para masave. Ganon din po sa aming mga magulang, tulungan niyo po sila. Na i-check nila ang kanilang mga anak din po, ang kanilang salvation ng kanilang mga anak. And I pray na ang aming mga anak, Panginoon, maging good example sa community, hindi maging pasaway. Maraming salamat and help us, fathers, na magampanan namin, Lord, aming tungkulin bilang leader ng tahanan. Alam namin, Lord, na gusto niyo po, Panginoon, na maging successful po ang aming leadership. Tulungan niyo aming mga tatay as leaders, as pastor sa kanilang pamilya. Di nila kaya, Panginoon, sa sarili nila yan. Kailangan nila, Panginoon, ang iyong lakas. Kailangan nila, Lord, ang iyong biyaya at tulong. Kaya please, I pray sa aming mga tatay, sana madala nila, Lord, ang kanilang mga anak someday. I pray, Brother Edwin, someday, Lord, ang kanyang mga anak, mag-guide niya ng tama kahit malalaki na po sila. Brother Rumi, dear God, I pray for them na sana, Lord, mag-guide nila ilang mga anak. Huwag silang matakot na magsulwining sa kanilang mga anak. Huwag silang matakot, mahiya na mag-open ng Word of God, Panginoon, sa kanila. Sa aming pag-alis, sana, Lord, ang mensaheng ito mabaon po namin. Ibalik niyo kami ngayong hapon, 4 o'clock for our afternoon service. And this I pray and thank Lord in Jesus' name. Amen. And amen. Praise the Lord. Okay, remain standing. All right.